by the reason of their non-appearance, then maybe we will be forced to issue subpoena. Kung hindi pa rin sila mag-appear doon sa subpoena, then maybe we can ask for the issuance of warrant of arrest from the Senate President para to force these people to appear before the committee. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang chairman po ng Public Order and Dangerous Drugs ng Senado, Senator Bato de la Rosa. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga sa iyo, si DJ Chacha ba to? Yes po, Senator. DJ Chacha po. DJ Chacha at saka si Ted. Good morning sa inyong dalawa at sa ating taga-subaybay. Good morning. Salamat sa panahon. Go ahead, Jack. Thank you for your time, Senator. Diretso po tayo agad doon sa nangyaring Senate hearing kahapon kung saan isa po sa mga natanong dito nga po sa nagsiwalat doon sa pinatawag ninyo sa hearing na si Morales, yung tungkol po sa pagkakakilanlan ng informant niya. Kasi itong impormasyon na ito ng PIDEA leaks, hindi po sa kanya galing mismo. Base po doon sa mga sagot niya kahapon, sinasabi po na hindi niya matandaan yung pangalan, maging yung kasarian, hindi niya rin po maibibigay. Paano po ba natin maipupurso pa itong ganitong klase ng Senate hearing kung yung informant mismo, Senator, hindi niya maibigay sa atin? Yun nga, no? Yun nga. Kaya nga, isang hearing na lang ang aking schedule this coming Monday para mapagbigyan na lang yung mga ibang nabanggit na pangalan. We have to hear the sides also. So, patungkol dyan sa yung sinasabi niya na hindi niya maalala. Pero ako, retired police ako, DJ Chacha. Pareho kami, kung operator siya ng PIDEA, operator din ako ng PNP ng matagal. Alam ko po yan, ang duda ko sa kanya is ayaw lang niya ilaglag yung pangalan ng kanyang informant dahil nga meron kami ng code of conduct between handler at saka confidential agent na confidential informant na walang laglagan. Hindi talaga ilabas yung mga pangalan ng informant mo pag ganun. So, duda ko yan ang nasa isip niya ngayon. Siguro, bigyan natin benefit of the doubt na hindi niya maalala ko, no? Pero may duda ko na alam niya yan at hindi lang niya mailaglag dahil nga ayaw niyang masira yung relasyon niyo sa yung informant dahil buhay din ng informant na nakataya dyan pag ilaglag mo. So, duda ko, yan ang sitwasyon ngayon na yun. Opo. Senator, paano po kayo napunta roon sa desisyon na magpatawag nga ng hearing dito? No? Kayong mismo bilang veteranong pulis, no? At kayo nga po ay magsa-second term na po kayo, na ibabase ang investigasyon sa isang 12-year-old document na ito po sinasabi may mga bintang dito na mga taong umano iniimbestigahan, pagkakasangkot ho sa umano illegal na droga, etc. And then, meron pong isang PIDEA officer dati na tanging source nitong sinasabing dokumento pero the rest medyo blur. So, paano ho kayo nakapag-desisyon dito na ituloy ang investigasyon? Since nagkalat na yan, Ted, no, sa social media, andyan na lahat-lahat, kumalat na yan, sabog na yan. It is incumbent on my part, bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, dahil ito'y leaks ng PIDEA, isang ahensya na under my oversight function bilang senador, bilang chairman ng Dangerous Drugs. So, kailangan natin aksyonan ito, Ted. Otherwise, magsige na lang ganyan, lahat na ng mga classified documents natin ay magkakala sa social media, then it will bring down a nation. Kung lalo na yung mga secret at mga top secret documents natin, kung ikakalat yan, ay kawawa ang Pilipinas natin. So, aksyonan natin ito before it's too late. Kailangan makahanap tayo ng policy legislations na that will fill the gaps itong mga sitwasyon na ito. Opo. Sa ngayon ho ba, meron na kayo naiisip na mga binabanggit yung policy legislation that will fill the gap? Yes, balak nating i-revisit yung dalawang existing laws na tila hindi napapansin, hindi nagagamit at hindi kinatakutan na mga violator na naglilik ng mga classified documents, itong isang Graft and Corrupt Practices Act at yung pangalawa, yung Code of Conduct and Ethical Standards of government officials and employees. Tingnan natin kung gaano kabigat ang parusa dito, kung kailangan natin i-amend itong mga batas na ito or gagawa tayo ng panibagong batas na nakatutok lang para dito sa leakage na ito, na para mabigyan talaga ng pangil ang batas na matakot yung gumawa ng paglilik. Otherwise, pabalik-balik, ulit ito na mangyayari. Opo, so meaning ang nag-leak ng dokumentong ito na ninyo o naniniwala kayo na authentic from PIDEA, yun ang gusto niyong tumbukin dito? Ay pwedeng PIDEA from the inside or PIDEA from the outside.
Dalawa lang yan. Mhm. Kung ito'y nakafile sa loob ng PDEA, somebody from the inside of the PDEA Mhm. ang nag-leak nito. Mhm. O kung ito ay nileak ng somebody na former PDEA na hindi na sa PDEA ngayon, pero siya may hawak ng papel na ito, he must be a PDEA from the outside. Mhm. So, kailangan ma-establish natin yan, Ted, Mhm. sa ating investigasyon. Pero paano po naman kung yung pong dokumento, maaring authentic nga na PDEA document, pero ang laman ng dokumento naman pala ay gawa-gawa lang ng informasyon? Well, gawa talaga yan base doon sa confidential informant. Hindi naman yan, it will not come out from thin air na mag-imagine ka lang na ilagay mo dyan. Hindi naman yan. Somebody is sticking out his neck for this, claiming that siya ang gumawa niyan. So, siguro naman, kahit sabihin natin, hindi siya masyadong credible, pero kahit naman siguro convicted criminal o yung pinakamasamang tao sa mundo, he has also his own share of truth. Hindi naman natin masabi na magpasama ka na, hindi ka na pwede magsabi ng katotohanan. Di ba? So, pakinggan natin kaya. That's the purpose of the hearing. Opo. Wala ho naman tayong question doon sa sinasabi ho ninyo na kahit na itong taong ito may mga aligasyon ng anumang pong issue, mayroon din siyang kasabihin na katotohanan. My point po ay doon, yun ho bang paggagawa ng mga, kasi hindi ho ba usually mayroong mga sinasabi na confidential information, may mga informasyon na for validation, ganun po, na maaari na posibleng gawa-gawa lang yung informasyon, gagawa ng papel, and then supposed to be official document yun, subject for verification, tapos ililik sa labas for purpose po din na makasira, paninira po, regardless kung sino yung tao doon sa loob ng informasyon. Opo. Posibleng mangyari yan, Ted. Dahil nga ang pinakapunot dulo nito ay yung information coming from the confidential informant. What if yung confidential informant ay galit lang sa mga tao na yan at ginawa niya ng report sa PDEA? May personal motive siya. Hindi pala user ng drugs pero gawa lang niya ng report para lang masira. Pwede yan mangyari, Ted. Kaya nga nag-apply si Morales ng pre-operation plan at saka yung permit to operate para ma-validate yung information coming from the confidential agent. Pag-start pa lang yan, hindi siya kaagad naniniwala. Although may deposition na binigay yung confidential agent, nilalahad niya yung mga detalye ng activity ng drug using, pero hindi pa rin niya katanggap-tanggap. Kailangan talaga i-validate. Kaya nga nag-apply si Morales ng pre-operation plan. Yung to conduct operation, nag-request siya na mag-conduct ng surveillance, doon sa mga subject at mag-casing operations doon sa nasabing condo unit ni Marcel Soriano dyan sa may Rockwell. So, pero ito'y na-disapprove ni General Gadapan upon the orders daw of former Secretary Ochoa. So, hindi nga natuloy. So, hindi na-confirm. Unvalidated yung report na yan. But it still remains an information. Unvalidated information na yan. Opo. So, sir, meron kayong next hearing on May 13? Meron, Ted, isang hearing ngayong Monday, May 13. Opo, sabi ho ninyo na na patatawag ninyo ang mga nababanggit na pangalan dito. Considering po that I think ito'y imbitasyon lamang and they can refuse to attend the hearing, nangangahulugan ho ba na kapag hindi sumipot, hindi pa kayo magtatapos ng inyong pong pagdinig, hindi sasarahan ito hanggat hindi sumisipot ang mga imbitahan ninyo? If we are not satisfied by the explanation, by the reason of their non-appearance, then maybe we will be forced to issue subpoena. Kung hindi pa rin sila mag-appear doon sa subpoena, then maybe we can ask for the issuance of warrant of arrest from the Senate President para to force these people to appear before the committee. And you're talking about sino-sino po ito na mga tao? Lahat ng ating nabanggit ng hearing na pinapatawag, Attorney Ochoa, si General Serapio, may dalawa pa, yung James Kumar na allegedly tumawag kay Morales para ihinto na yung para i-bribe siya na hindi na siya magpatuloy ng pag-testify sa committee. May dalawang tao pa yun, yung sinabi ni Morales din. We are not going to suppress the truth. Palabasin natin kung anong totoo dyan. Opo. So nangangahulugan na hindi pa masasabing last hearing na yung May 13. Ano po, Senador? Posibleng magpatuloy. Depende sa outcome ng next hearing na yan. Opo. Paano po, dito ho sa inyo bang mga panuntunan dyan? Kasi si Senator Zubiri po, nagkaroon din ng statement, di po ba? I'm sure ito po inyo nabasa at napakinggan na. So paano po, as chairman of the committee now, how do you deal with this sa leadership po ng Senado? Sa usapin po itong mga pagsubpina o imbitasyon?
Well, as far as committee hearings are concerned, ay talagang binibigyan ng respeto ng liderato ng Senado yung chairman na mag-conduct ng hearing. Hindi po sila nagpapahinto, hindi po sila nagpapadelay. Yan na po ang kalakaran namin dito. Kaya very, very dependent sa chairman yung liderato kung anong gustong gawin ng chairman. Basta it is within the rules of the Senate ay talagang andyan na yung liderato to support. Pero yung sabi mo na statement, hindi ko pa nabasa anong sinabi ni SP. Please, kung na wag hong magpagamit ang Senado at ang mga komite sa mga kumbaga po propaganda. Wala naman siya binabanggit specific po, Senator, in all fairness, no. Meron lang siya mga kumbaga po reminder sa mga kapwa senador at mga committee chairman na mag-ingat po sa pagpapagamit sa mga komite sa mga ilang pong issue na maaring ang intensyon po ay malagay lang sa alanganin ang ilang pong mga sektor. Parang ganun po ang dating. Yeah, totoo yan, Ted. I am with him pagdating sa statement na yan dahil hindi lang siya bilang Senate President, kundi kaming lahat ng mga senador, kaming 24 na senador ay nag-iingat talaga na hindi tayo magamit sa politika. Hindi tayo dapat magamit ang ating committee para sa mga agenda ng mga tao na may gustong ipupurso, no? Hindi tayo magpapagamit. I agree with him. Dapat talaga hindi tayo magpapagamit. Otherwise, kung magpagamit tayo, mawala yung objectivity ng ating kinakandak na investigation. Magiging useless yung investigation natin kung magpadala tayo sa politika. Wala pong politikahan ito. Kahit na sabihin nyo na I am identified with the former President Duterte, kung ano man, kung meron mang standing feud between Marcos and Duterte ngayon, hindi pa ako magpapagamit. I swear to God, hindi pa ako magpapagamit. Yung po bang statement naman po ni former Senator Trillanes, kung mamarapatin po ninyo, maitanong lang namin. Inyo rin po napakinggan at nabanggit din po doon na ito'y bahagi po ng distab itong ginagawa nyo pagdinig. Short reaction lang po, Senator. Yeah, pagsabi lang kay Trillanes, Ted, na kung siya ay destabilizer, kilala siya na coup-plotter, huwag po ako, hindi po ako ganun. Kung siya ay nagpapagamit ng kanyang pagkasenador sa politika, hindi po ako nagpapagamit. Iba po ako, hindi po ako Trillanes na mag-destabilize. I want stability in the government and in the present setup. Yan po ang akin. Hindi po ako nagugulo. Ang akin lang po ay trabaho lang ito na para lang mahinto yung leaks. Wala po ako hidden agenda dito. Wala po ako ibang hidden agenda na pabagsakin yung rehimeng Marcos or sirain yung pagkatao natin Pangulo. Wala po akong ganung agenda. Cross my heart, hope to die. Kahit tamaan mo man ako ng kidlat. Ngayon, hindi po yan ang aking objective. Opo. Sige po. So, sir, panghuli po, nabanggit nyo, hindi ho ba, na parang doon po sa hearing, meron ako napakinggan po na ang hirap ng posisyon nyo, no? May mga DDS kaninyo na nagagalit sa inyo at paano po namin to dapat tanggapin? Kami po mga nag-oobserba, nanonood rito, nakikinig ng mga balita. Sa usapin po ng mayroon pong grupo na dalawang grupo po ito na nasa gitna po kayo at parang you're caught between the devil and the deep blue sea situation dito. So, ano ho ang inyong mensahe po sa amin lahat? Sa mga nakikinig po sa amin, nasa po silang panig o bakod ng politika? Well, kung saan bakod magandang politika sa ngayon, no? Please spare my committee from politics. Itong ginagawa po namin ngayon, we are trying to be very objective. Ang objective ng aming hearing is para mahinto na itong mga PDEA leaks na ito. Kasi yun nga, napaka-sensitibong mga dokumento ito, mga classified documents na hindi dapat napunta sa kung kanino-kanino lang. So yun po ang objective namin. So kung both sides of the coin ay galit sa ginagawa ko ngayon, it goes to show, Ted, na wala akong pinapanigan. Andyan po ako sa gitna kasi galit silang dalawa natin, both sides. So nandyan natin sa gitna. Kung anong objective natin, be objective palagi sa ginagawang hearing. Kung tayo magpapadala sa kung anong mga emosyon ng both sides. Basta trabaho lang po ito. Wala po tayong hidden agenda. So yan po ang ibig sabihin yan. Pag hindi masaya yung dalawang panig sa ginagawa mo, ibig sabihin wala kang pinapanigan sa kanila. Then you fail to please them. Opo. Sige po, so Senator Bato, salamat sa inyo pong panahon at kami makikibalita kung kinakailangan para din po sa kaliwanagan sa isyong ito. Salamat po. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman